Sinimulan ng talakayin sa Kamara ang hinihinging kapangyarihan ng Pangulo para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan daw aaprobahan ng Kamara ang panukalang ito? Jiggy, sa Miyerkules, target ipasa nga ng House Ways and Means Committee itong panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon po yan kay Committee Chairperson at Marikina Representative Miro Quimbo. Sa pagulong po ng deliberasyon ng komite ngayong araw, napag-usapan yung pagtaas nga ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Transportation or Department of Energy, yung excise tax sa kada litro ng gasolina ay 10 pesos, habang 6 pesos naman yung sa kada litro po ng diesel. Yung excise tax sa langis, ito po yung buwis na pinapataw ng gobyerno do sa bawat litro ng produktong petrolyo. Kadalasang ipinapasa ito ng mga oil company sa presyong binabayaran ng mga motorista. Kung sususpindihin po ni Pangulong Marcos itong excise tax, bababa ang presyo ng mga petrolyo. Pero pangamba ni Quimbo, baka hindi rin daw ito maramdaman ng publiko. Mungkahin ng kongresista ay kailangang himayin at magkaroon po ng malinaw na inventaryo. Dapat malaman kung magkano binili yung petrolyo sa iba't ibang bansa at saan-saan ito i-deliver. Narito po yung kanyang pahayag. Binabaan natin ang buwis, bumaba tayo at we gave up 138, 140 billion in excise taxes, pero hindi naman nakinabang ang taong bayan. So kailangan itong sundan ng very close monitoring ng gobyerno para hindi tayo madaya at mapagsamantalahan. Marian, sa gitna ng napipintong krisis sa langis ay magkakaroon daw pa ng pagrarasyon o paglilimita sa pwedeng bilhin ng mga motorista. Jiggy, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, wala silang nakikitang pagrarasyon ng diesel at gasolina na mangyayari. Sapat pa raw yung supply ng langis sa bansa hanggang Abril. Narito po yung pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin. We have met with the oil companies. They have confirmed what stock is in here, what supplies are coming in. Yung nasa barko na, papunta na dito. And what are those that they have ordered pending pa. At napag-usapan ba yung kailangang fuel subsidy para sa mga tsuper? Yes, Jiggy, tiniyak po ng Department of Transportation na nakahanda yung pamimigay ng fuel subsidy sa mga apektadong tsuper. Meron pong 2.5 billion pesos na kukunin sa 2025 General Appropriations Act. Nalinis na rin daw nila yung kanilang database para sa beneficiaries. Nasa 723,000 po yung tricycle drivers, 247,000 na mga tsuper po ng jeep at 150,000 na delivery riders yung mabibigyan ng ayuda. Yung subsidy rate na ibibigay po kada unit ng modern jeep ay 10,500 pesos. Yung mga traditional jeep naman ay nasa 5,000 pesos. Samantala, 1,150 pesos per unit naman sa mga tricycle at 1,800 pesos per unit naman po sa delivery riders, habang 12,500 pesos para sa mga TNVS. Nakikipag-ugnayan din daw yung ahensya sa Energy Department sa pamamahagi nito. Jiggy. Yan po ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.